Sabi dito, billionaires never produce value. The working class does that. Tingin mo ba nakaupo lang si Elon Musk gumagawa ng Tesla? Hindi! Ang mga manggagawa. So ganito yan. Doon sa paggawa kasi, may iba't ibang stages yan. Unang-una, planning. Tapos execution. But doon napapasok yung manggagawa eh. Now, before ka makagawa ng Tesla, kailangan mo ng mga parts na gagawin mo as Tesla car or sasakyan. And paano kayo magkakaroon ng ganon? Well, unang-una, yung may-ari or grupo ng mga may-ari most likely will chip in their resources, yung sarili nilang pera, para mamuhunan doon sa kinakailangan mo para magawa mo yung sasakyan. So, may ambag ba yung may-ari? Of course. Ginamit nila yung kapital nila, yung resources nila. Tapos, hindi pa nagtatapos dyan yun. Of course, kailangan din nilang siguraduhin na tumatakbo ng maayos at kumikita yung negosyo para at least masustain yung pagbibigay ng sweldo nyo doon sa kung anumang resulta ng trabaho nyo. Now, favorite argument nila is yung pag walang mga rank and file, walang mababang empleyado, hindi tatakbo ang kumpanya. I agree with that. But it does not mean na dapat pareho ng monetary reward yung rank and file at saka yung may-ari ng business. Kasi magkaiba yung pinut in line ng mga may-ari ng negosyo sa kung ano yung nilalagay ng mga manggagawa. Pag nalugi ang isang kumpanya, kailangan munang bayaran lahat ng empleyado nung may-ari ng kumpanya at issue-shoulder niya yon yung pagbagsak or yung loss na yon with whatever resources that they have. Risky? Of course, risky. Now, may ganong klaseng risk ba yung empleyado? Wala. 'Di ba? Pag nagsara ang kumpanya, most likely mababayaran sila. Pero masyado kasi nating in-overinflate yung value, especially monetary value ng mga manggagawa. And dahil nga maraming manggagawa yung mangmang, kaya andali nilang mauto doon sa kung magkano ba dapat yung tanggapin nilang sweldo. Up to the point na ginagawa ng equal pay lahat ng posisyon sa kumpanya. 'Di ba? So this is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy Extreme.